You are in Taiwan at mahilig ka sa animals? Mapawaw sa ganda ng skyscraper na ito. Mamangha sa kanilang memorial halls at mga templo. Lahat ng yan ay maliliputin natin dito sa first part ng ating trip dito sa Taiwan. Ano mga amigo at amiga? Tara! Bata. So success guys, nakalagpas tayo ng immigration, nakalagpas tayo ng customs. So punta na tayo dito, kakain muna kami, hanap kami ng restaurant, tapos hanapin na namin yung gate. Kung mahaba-haba pa oras na hantayin para sa inyong flight, mag-chill sa mga restaurant cafes dito sa Terminal 3. So first time namin magta-travel abroad together. Ba? Nakakaba sa immigration. Grabe, no? Pero ilan lang naman yung tanong, isa lang naman. Sana all! Isa lang. Pero kung magta-travel kayo abroad, tapos ala kayong kasama or may kasama kayo, mas maganda kung i-ready nyo lahat para hindi kayo kabahan, diba? Kasi sa itsura pala, facial expression pa lang, alam mo na, mapabasa na kagad ng mga immigration officers. Kaya mas maganda kung ready ka. So, tagal pa yung departure time namin, 10 p.m. pa. So, ano oras pa lang yun. Mag-3 o'clock pa lang. Napakaaga namin dito sa airport. Ay na ayaw malilate. Kaya mula 5 kami bumalis. Nagda tayo sa tapak, nagkakain tayo. So, naipas na ang ilang oras at malapit na tayo mag-boarding. 10:50 ang boarding natin sa Cebu Pacific. So, already 9:10. So, malapit na. Wala naman masama kung maaga kayong dumating ng airport. Fact, mas maganda nga ito. Maglaan ng 4 hours before your flight dahil may flight procedures pa dapat gawin katulad ng immigration. Tandaan, mahaba ang pila dito at maaaring umubos ng ilang oras. Sabi nga sa kasabihan, daing ng maaga pang masipag. At ayun na nga, it's boarding time! Sarap sa feeling na pasakay ka na sa eroplano, no? Kumusta ang first onboard nyo? Memorable ba or epic? Fun lang mga amigo at amiga. Please comment down below kung ano ang di nyo malilimot na experience sa inyong mga flights. For first time traveler abroad, hope makatulong itong checklist na ito. Hello guys, touchdown Taiwan, alright. Hello guys, update. Dito kami sa arrival, pupunta na kami ng immigration. Yun. Malamig. Dito pala kami sa loob ng airport, malamig na. Paano pa kaya sa labas? Sabi dun sa loob ng aeroplano kanina, 13 degrees daw ang temperature ng Taipei ngayon. So malamig. Lucky lang. Lucky lang guys. Makapala rin tayo 5,000 NTD. Yes, you heard it right. 5,000 NTDs. You may register a day before your flight and through their website at 5000.taiwan.net.tw. Once registered, they will email you the QR code. Heto, try natin kung suswertehin tayo. Scan the QR code and test how lucky you are. Ay, wala. Panoorin naman natin kung suswertehin ang inyong amiga. Yun,
Ano ah? Maalat ang ano natin. Ang lakilan, sayang. Okay lang? Pero hindi. Okay guys, if you are planning to avail the Fun Pass by Klook, nag-o-open ang booth nila dito ng 4 AM. Nakarating kami ng airport ng 1 AM at hinintay na lang namin ito magbukas. Also, if you book for SIM cards, sa ibang booth ito ng Klook at nagbubukas naman ito ng 6 AM. Baka may magtanong, kuya, saan yung booth? Yung booth location ay nakalagay sa email confirmation na isasend sa inyo ng Klook. Saka pala guys, sobrang strict ng schedule adherence ng mga Taiwanese. Grabe. Kaya maaari ninyo i-claim ang inyong book item sa the exact time na kanilang opening. Magpa-plan kayo ng Taiwan. Punta na kayo. Mukha lang walang effect yan pero napakalamig dito. 13 degrees. Kailangan natin yung service natin pupunta ng hotel. Kanina nandito na umalis, hindi namin na kung bakit. Antay natin ulit. We book an airport transfer to our hotel for 1,500 NTD at DIY Taiwan Travel and Tours managed by Miss Jenna D. Plan namin talaga ay magpahinga muna sa aming hotel at least 1 or 2 hours. Unfortunately, the hotel are not accepting early check-ins. So ang ending, we changed our outfits and freshen up and prepared ourselves for today's tour. From Taoyuan Airport, inabot na 40 minutes ang travel time patungo sa aming hotel. Medyo malayo-layo ang biyahe, ngunit hindi naman nakakainip. Welcome to Lerong Hotel. This stay is 10 minutes walk away from Cementing. So nagpalit lang kami dito, tapos diretso tour na. Madan, coffee check. Diba? Welcome to Taipei. And we are on our way to start our Taipei City tour. We also booked this tour with Miss Jenna D at sobrang bait ang mga drivers nila guys. Ang driver namin for today's video ay si Miss Gladys Guevara. Sino ko kontra? Sabihin yung hindi. Ito si Miss Freda D. Pinag-drive lang naman niya sina Phenomenal Superstar, Vice Ganda, Zeus Collins at marami pang ibang media personalities. Diba? Feeling tuloy namin artista din kami. Guys, share ko lang no. Biruin nyo mga amigo't amiga. Bumiyahe kami ng Nueva Ecija papunta ng Manila. Tapos, flight Manila to Taiwan. Tapos, Taoyuan Airport to Zhongshan District. Hindi naman kami pagod na pagod niyan, ano? All in the same day. Tour nga kaagad eh. Anyways, ang totoong kwento, katulad na na-mention ko kanina, plan namin talaga magpahinga sa hotel. Ang stay, hindi daw pwede sapagkat sa unit na i-stayan namin ay may tao pa at ang check-in time ay 3 PM pa. Kaya naman no choice kundi tumuloy na sa aming Taipei City Tour. Kaya naman, ang first stop natin ay Taipei Zoo. So, tapos na nga. Nagalit na natin ng Sunam Ilocos. Sulit tayo. Pero maganda rito, may panda. Saka maraming mga buhay na hindi stop. Kaya sulit. Ito yung fun pass natin. Dahil di pa kami nagbe-breakfast, dumaan muna kami dito sa 7-Eleven para bumili ng makakain. You know what mga amigo at amiga? Isa lang nga nasa isip ko na magsimula kami libutin itong zoo. Paano kaya na-maintain ng mga Taiwanese ang kalinisan nito? As in,
Tingnan nyo oh, sobrang linis di ba? Habang naglalakad, napansin namin itong dalawang pagong na ito. Umakit sila pareho, siguro may pustahan to mga to. Kung sino ang siyang mauna makapunta sa taas, siya ang unang bababa. Joke lang. Di ko sure kung ano pagong ito, but as per Google search, ito daw ay ang lacerated hinge terrapin tortoise. Mahilig itong kumain ng maliliit na isda, palaka, crabs, snails at maging mga prutas. Kaunting paglalakad ay masisilayan naman itong mga koala. Ito ang mga hayop na makikita natin dito sa bunga nitong zoo. Paakit pa lang tayo at maaaring sumakay sa kanilang shuttle train upang masilayan pa ang mas maraming hayop sa batang itaas. 5.20 lang ang bayad dito kada turista. Nantay natin ng shuttle train. Ubakyat doon sa ito parking dito. Pero kasi kung nalakali na we're on board the shuttle train. Nilibre na tayo. Siyempre, huwag nyo wala ito. Let's go. Wala ko namang hayop. Siguro doon pa taas. Mas mabilis to kaysa sa Baluarte. Oo, para mo sa Baluarte, mas mabilis to. Saka train niya eh. Bes, kung lalakarin mo ito na tawid na hindi lang. Patay na yung mga kuko mo. Ayun, yun na. Ayun na, may mga balik. Try nyo to. Bes, may elephant. Ayun. O, baba. O, baba. Mendola. So, first station ng shuttle trains. Bird World. So, maraming ibon dito. So, bird zoo. Kama ako nakikita ang bird. Where's the birds? Bird World daw eh. Where's the birds? Ayun na, doon na nakakulong. Ha? Sa totoo lang, hindi namin alam kung saan kami pupunta kahit may mga araw at directions na dito. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa makita namin itong sign ng mga temperate animals. Not far from that sign, makikita ito ang mga tortoise na ito. Ayon sa sign na nakalagay sa harap itong lugar niya, ito raw ay ang Aldabra Giant Tortoise. Para sa mas maganda explanation, pasok Ate Kim! Resides on the islands of Aldabra, Ayun na. atoll in the island Indian Ocean. Anong island? Indian. It's one of the largest tortoise in the world. Oh my God! Mas maraming dito, tortoise. Walang-wala yung Baluarte. Grabe, tingnan nyo. Ibang species naman ang tortoise ito. Ito ay ang African spur tortoise. Ang tortoise na ito ay nasa pangatlong pwesto ng mga pinakamalalaking mga tortoise sa buong mundo. Humahaba ito ng 30 pulgada at maaaring mabigat ng 100 pounds or 45 kilograms. Ang mga lalaking African spur tortoise ay maaaring mabigat na 200 pounds o 90 kilos. Daming tortoise. Nakakatuwa. Tingnan natin mga penguin. Are penguins geese? No. Because they are penguins. Bigay, tingnan natin kung taan. Diba? Taxonomically different. Penguins and geese are birds. Told you. Nagkukumpura ng mga tao rito. Hindi namin alam kung anong hayop meron dito kasi wala naman kami nakikita. May sinisilip pala ito na malapit doon sa pader. Isa pala itong uri ng lobo. Yung umaalulong ha, hindi yung hinihipan. Wolf pala siya. Ayun o, ganda. Ayaw nga marap. Tumalong dito yan. Ayun pala yung mga penguin guys.
Ayun na yung mga penguins dito. Ayun o. Mga statue. Ayun na pala yun. Hindi, ayun, may pasukan. We are now entering the House of Penguins. Ano, tara let's? Unang species ng penguin natin makikita dito ay ang King or Emperor Penguins. Trivia: bukod sa pangalan nito, nagahari rin ito pagdating sa diving. Naitala na ang pinakamalalim na pagsisi dito ay umabot ng 300 metro or 1,000 feet. Sobrang cute na mga ito, no? Ang problema ko lang, kung sino ba dito si Skipper, Kowalski at si Flyweight. Oh, kung hindi nyo napanood yung Madagascar, huwag nyo na ako pansinin. Masasabi mong alagang-alaga ang mga ito sa linis ng tubig na kanilang pinaglalangoyan. Sunod na species na meron tayo dito ay ang African or Humboldt Penguin. Kadalasan makikita ang lahi ng mga ito sa parte ng South America. Isinunod na pangalan ng penguin na ito sa explorer na si Alexander von Humboldt. Itong penguin naman na ito ay tinatawag na sandali. Ako to eh. Papahinga lang na pagkamanap ang penguin. Papunta tayo sa penguin. So, dito naman tayo sa mga bear, mga panda. Marami ring uri ng oso dito katulad nitong brown bear. Hindi yan deads ha, siesta mode lang daw siya. Meron din red panda bear dito. Katulad ng brown bear, naka-siesta mode din siya. Saktong-sakto ang punta namin kasi tulog silang lahat. Anyways, we also have this animal here in Taipei, the cougar puma. Kilala din ito bilang the mountain lion. Parang malalaking pusa lang sila, no? Naglalaro lang itong mga to at sobrang nakaka-entertain ang kakulitan. Buti pa itong mga to hindi tulog eh. Pataas siguro pasahod sa mga to. Sa patuloy na paglalakad, ay masisilayan itong Chevalkis horse. Medyo mahirap na i-pronounce ang name niya, no? Nag-originate ito mula sa Mongolia at nabibilang na sa mga endangered species. First on our giant animals of the forest ay itong kanilang elephants. Bihira lang ako makakita nito sa personal. Actually, last nakita ko dito ay nung high school pa sa Manila Zoo. Ngayon ang elephants nila. Ito ko yung lumagisa. Hindi, yung dalawa na yun, hindi ikaw. Grabe naman. Ayun, ganda. Next ay ito ka ng hippopotamus. Tamang tulog lang din eh, no? May hangover pa yata itong mga to eh. Ano tinagay nyo kagabi? Shembo o Tempelites? Joke lang. Matubig ang kanilang kulungan sapagkat mabilis matuyo ang kanilang mga balat. Nilalamig siguro kaya tabi-tabi sila. Next animal on our list is we have these common eland antelopes. At ito mga kamag-anak ni Martin ng Madagascar, ang zebras. Meron din dito ang giraffe. Alam niyo ba na ito ang tallest animal on earth? Siyempre, obvious naman eh. At alam niyo bang madalang lang ito uminom ng tubig? Oo, hindi sila gaano umiinom ng tubig sapagkat nakakakuha sila ng tubig sa mga halaman at dahon kanilang kinakain. Sa laki ng katawan ng mga ito, mabilis rin itong tumakbo at kayang umabot ng 35 miles an hour or 56 kilometers per hour. Alam niyo mga amigo at amiga, sa loob ng 29 years, ngayon ko lang nakita yung giraffe na kumain ng nakaganito. We also have this African wild ass. Oh, alam ko iniisip nyo. Hindi yan wetpacks. Kabayo yan guys. Kabayo. Hindi sapat ang ilang oras na paglilibot dito sa Taiwan Zoo. Actually, dito lang namin nailaan ang kalahating araw ng trip namin sa sobrang laki nito. Upang malibot ng buo itong Taipei Zoo, kinakailangan ng isang buong araw upang mapuntahan ang bawat parte nito. Patungo ng exit, masisilayan itong kanilang panda. Honestly guys, ito lang ang pinakagusto kong makita dito. Gusto ko ma-confirm kung marunong din ito mga rate, kaso tulog din siya. Kapagod dito sa Taipei Zoo. Igot. Sakit na yung paa ko. So, hindi siya kagaya sa Baluarte, di ba? Isipin sa Ilocos.
may mga shuttle kada station. Dito, hihintayin mo yung shuttle train. Tapos pupunta ka doon sa pinaghintuan para makasakay ka ulit pabalik. At pag na-miss mo siya, ibig sabihin, Wala na. maglalakad ka na lang. Yan lang, nagtatapos yung ating pagbisita dito sa Taipei Zoo. Sa labas itong zoo ay may nagbebenta na laruan at souvenirs kung gusto ninyo bumili. And that sums up our visit here in Taipei Zoo. Tara na sa next stop! Taipei 101. Ito ang tallest skyscraper dito sa Taiwan at nasa ika-11 pwesto sa buong mundo. Nagutom kami kakalibot sa zoo, kaya naghanap muna kami ng makakainan dito sa food court. Sobrang daming pagpipilian. Hindi namin alam kung ano ang orderin at kakainin. May ramen noodles, authentic Taiwanese dishes, dim sums at marami pang iba. Ito na lang ang in-order namin. Shrimp rice with pork katsudon and side dishes. Tara, kain tayo! Pagkatapos kumain ay tinungo namin ang observatory deck ng Taipei 101. Upang makarating dito, kailangan nyo magtungo sa level 5 upang kumuha ng ticket. 600 NTP ang bayad dito kung wala kayong PAN-pass. Hello guys, kung pupunta kayo ng Taipei 101 at pupunta kayo sa observatory, ito yung ticket kiosk ng mga naka-PAN-pass. Diyan kayo kukuha ng ticket. Super easy at super straightforward lang gamitin ito guys. Basta piliin lang ang English language and there you go. Select your country and preferred time ng visit. Tap your PAN-pass card at antayin mag-print ang ticket. After getting your ticket, maaari nang pumila dito sa elevator. Sa loob nitong elevator ay may mini screen kung saan makikita kung gaano kabilis ang pagtaas nito. Nakaka-excite, di ba? Ilang minuto lang ay mararating na kaagad ang observatory view deck. We're here in the 89th floor and this is the view of Taipei City. Sa totoo lang guys, napakasakit ng pa ako. Pero nandito tayo ngayon sa Taipei 101 Observatory View Deck. Tama ba? So, dito makikita mo yung 360 view ng Taipei City. Pwede kayo mag-picture taking. Get ready your stamp booklets and stamp them here in their stamping area. May tindahan din dito ng boba milk tea na pwede nyong itry. Pagkatapos mag-sightseeing sa observatory deck, ay bumaba na kami upang pumunta sa aming next stop. Oh, video muna tayo ulit dito pagbaba ng elevator. Kaya pa? Kaya pa! And that concludes our trip here in Taipei 101. Siya nga pala guys,
Alam ko pamilyar kayo sa Rainbow Six ng Cementing. Oh, meron din dito sa labas ng Taipei 101 at malapit ito sa City Hall. Walang pila ng turista dito, kaya magwanto sawa kaya mag picture taking dito. Dito naman tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Itinayo itong pambansang monumento ito noong 1980 bilang pag-alala sa dating Pangulo ng Taiwan na si Chiang Kai-shek. Binuksan ito sa publiko noong April 4, 1980. Ngayon ay isa na sa mga tourist attractions na hindi nyo dapat palampasin kapag bumisita kayo dito sa Taiwan. Fun fact mga amigo Tamiga, ang hugis ng roof o ng bubong ng Memorial Hall ay octagonal. Ang walong panig ng hugis na ito ay sumisimbolo umano ng kasaganaan at good fortune. Ang schedule ng kanilang opening ay alas 9 ng umaga at nagsasara naman ng alas 6 ng hapon. At bukas sila mula Lunes hanggang Linggo. Pagkatapos mag-picture-picture ay tinungo na namin ang next tourist spot sa aming itinerary. Last sa ating Taipei City Tour ay itong templo ng Langshan. Isa ito sa mga kilala na pinakamatandang Buddhist temple dito sa Taiwan. Bukod sa pagiging sightseeing attraction ay isa rin itong National Heritage Site. Itinayo ito noong 1740. Dahil sa pabihirang ganda ng architectural design nito, dinarayo na rin ito ng mga turista. Sa arko pa lang nito ay pwede na kayo agad mag-picture taking. Sa loob naman itong templo ay may man-made falls na marutulala ka rin sa ganda. Huwag rin kalimutan mag-picture dito sa mga Chinese lantern na nakadisplay sa labas ng templo. And that's the Langshan Temple. Pagkatapos kumuha ng mga litrato ay nagpatid na kami sa aming hotel. Pasadahan lang natin itong loob ng room namin dito sa Lerom Hotel. Comfortable, cozy, and budget friendly rin ito. We're heading to the night market, Cementing Night Market. Titingin tayo ng mga pwedeng bilhin. Dito sa Taiwan, bawal ang tawid ng tawid dahil may CCTV ang bawat tawiran. Papunta ng Cementing, medyo konting exercise na kailangan kung galing ng Lerom Hotel. Pero okay lang dahil nakaka-enjoy naman ang paglalakad patungo rito. Mas malamig na ang klima kapag gabi dito sa Taipei kaya magsuot ng makapal na jacket. First time namin dito at kinailangan namin gumamit ng Google Maps upang matunton ang daan papunta ng Cementing. The Cold Cementing Night Market. Kung maluwag pa ang bagahe nyo, dito pa lang ay maaari na kayo mamili ng mga pasalubong. Ang balak namin talaga for tonight's video ay food trip. Kaso, hindi namin alam kung saan mag-uumpisa. Sobrang dami naman kasi ng street foods dito. Ganda rito. Hindi mabaho. Hindi mo baho? Grabe mo sa'yo, hindi mo baho. Basta malinis, no? Nakikita mo lang kalat yung mga naubos. Gusto ko sana i-try itong candied fruits kaso na-imagine ko pa lang yung lasa parang sobrang tamis na. Pero aminin ko mga amigo Tamiga, nang matikman ko ang Taiwanese sausage dito, gustong gusto ko na ito lagi kainin. Ang sarap naman kasi at ang bango, lalo na pag natapat ka doon sa nagluluto. Hindi na kami tumikim ng maraming street foods at baka hindi na kami makakain ng hapunan. Pero in the end, wala rin naman kami nakain ng resto dahil medyo late na rin kami lumabas ng hotel. Nagtungo na lang kami ng 7-Eleven para bumili na makakain. Yun lang guys, that wraps up our Taipei City Tour at sana nagustuhan nyo ang first part ng aming trip dito sa Taiwan. Please stay tuned for the second part and third part. Ciao! Thank you for watching!